Ayun, mali, magandang araw po. Ito po si Kailin. Ako, pag-uusapan ho natin dahil sa lumilitaw at ngayon kumpirmado ho na wala palang red notice ang Interpol na inilabas para maging dahilan at gawing batayan para mabilis ang arestuhin ito pong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. So, yan po, lumilitaw ho iyan sa nangyaring pagdinig ng Senado diyan po sa may kinalaman sa extrajudicial killings na kung saan ay mabilis ang inaresto ito pong si dating Pangulong Duterte at mula po sa, kung niyo pong matatandaan, mula po sa Hong Kong, umuwi ho rito sa Pilipinas, paglapag po ng eroplano, pinasok kaagad ng mga pulis at kinuha ang dating Pangulo, dinala po sa Villamor Air Base at yun ho, hanggang sa kinagabihan ay agad na isinakay sa eroplano patungo po ng The Hague, Netherlands. At yun ho sa pagtatanong ng komite na pinangunahan ni Senator Amy Marcos, mga kababayan, ng Senate Committee on Foreign Relations, ay so napaamin at ito hong Philippine government ay umamin na sila po ay umakto sa pamamagitan lang po ng isang tinatawag na Interpol diffusion. Hindi red notice para arestuhin po yung dating Pangulo na si Pangulong Duterte at siya po idalhin sa The Hague, sa The Netherlands, mga kababayan, para po paharapin sa mga kasong isinampa sa kanya sa International Criminal Court. So yun po, mga kababayan, at tama ho pala yung binabanggit ni Congressman Rodante Marcoleta na walang red notice. So kung ang pagbabasihan po natin red notice, kung wala, parang lumilitaw na parang hindi tama o illegal itong pag-aresto sa dating Pangulo. Kaya lang wala na, nasa dahig ng dating Pangulo. Paano ho kaya ito? Hindi naman na pwede mapabalik yan dito sa Pilipinas, di ba? So yun po, ang diffusion at iba ho ang red notice, mga kababayan. So kung walang red notice na in-issue, mukhang may pagkakaiba ho ito, no? Sabi po ni Senator Amy Marcos At ayon nga po sa Interpol website, ito pong red notice ay naglalayo na yung location hanapin at arestuhin ng isang tao na wanted po para po sa prosecution at or mag-serve ng sentensya. Samantalang ito pong diffusion is a request for cooperation. No, yung palang diffusion, no? Request for cooperation at circulated directly by a member country's national Central Bureau. So, yung diffusion ay humihingi lang ng kooperasyon. So, magkaiba ho ang diffusion. Yung sa red notice naman ay pwede na ho na humihingi ng tulong para hanapin at arestuhin. So, maliwanag po Yun ho, linawin natin. Yung red notice, ang sabi po, ay naglalayong hanapin pong lokasyon at arestuhin ang isang tao. Yung diffusion ay request for cooperation. So, malayo nga, mga kababayan. So, lumilitaw na hindi pala dapat inaresto kaagad. Ito pong si dating Pangulong Duterte dahil sa wala pong red notice. Yun ho. So, dito ho ay parang tumitibay po yung mga reklamo ng marami at lalo na po sa kampo ng mga Duterte na illegal po yung pag-aresto sa dating Pangulo. At 'di ba binabansagan nga po nilang state kidnapping. Yun po ang kanilang paniniwala, mga kababayan. Yan po, lumitaw po sa sa Senate hearing na wala pong red notice kundi diffusion. Alam niyo naman ho tayo, mga pangkaraniwang mamayan, di ho natin alam ano ba yung mga red notice at diffusion. So magkaiba pala ho ito, mga kababayan. Pag red notice, talagang hahanapin at aarestuhin. Yung diffusion, na kung saan yun lang po ang ibinigay, parang hihingi ng kooperasyon. Ayun, maliwanag na ho ito, mga kababayan. At kung wala ho, mga kababayan. Pero kasi humarap po mismo
yung Philippine Center on Transnational Crime, Executive Director Anthony Alcantara, diyan po sa Senado. So kinukumpirma niya, diffusion lang po ang hawak, hindi po red notice. Paano ho yan? Nandiyan na. Wala na, napadala na ho sa dahig, sa Netherlands, ang dating Pangulo. Pero, ang pwedeng gawin ho rito ng kampo ng dating Pangulo, siyempre, ay pwede ho itong idagdag sa kanilang argumento para maabsuelto po ang dating Pangulo sa kanyang kinakarap na kaso diyan po sa ICC. So sabi nga ho ng kanyang abogado na British-Israeli na si Kaufman, ay isa po talaga sa gagawin nilang depensa at estratehiya ay ito hong illegal na pagkakaaresto sa dating Pangulo. Yun po, no? Kasi kanya-kanya mga interpretasyon ng mga kababayan pero maliwanag na ho na wala pong red notice na nangyari dito po sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Ayun. Abangan ho natin kung saan po hahantong itong issue ito. At natalakay din ho sa pagdinig ng Senado na hindi pala dapat na agad na dalhin sa ICC ang kaso. Bakit to? Kasi pinakita ho nila roon yung naging pahayag. Kilala nyo naman ho siguro si yumaong Senador Miriam Defensor Santiago na talaga may tuturing na magaling na abogada at may alam po sa batas at magaling na, di ba, naging senador ho. Binabanggit niya na talagang kumbaga yung pinakahuling hantungan na yung ICC. Kung wala nang, hindi na gumagana ang hustisya, yung justice system sa isang bansa, saka mo dadalhin doon po sa ICC. Dito po sa Pilipinas ay lumilitaw na meron namang justice system. Sa katunayan, may mga nahatulan nga, di ba? May mga nililitis at nahatulan sa kaso po ng extrajudicial killings, di ba? Yung mga pumatay kay Kian Santos, di ba? Nakulong ho. Di ba? Yung mga pulis, nakulong, nahatulan at nakulong. At yun ho, kasi ang sinasabi ni Senator Miriam Defensor Santiago, kapag wala na hong nangyayari sa justice system sa isang bansa, pwede umakyat sa ICC. Pero yun nga po, ay kabaliktaran ho nangyari sa atin at ang dating Pangulo, nandun ho, nagdudusa na kaagad sa ICC. Pero, bagamat huliman at magaling, huli pa rin, yun ho, maaaring gawing batayan po ito ng abogado ng dating Pangulo para siya po ay maabsuelto. Kasi, di ba, base po sa mga naging pahayag ni Attorney Kaufman, yung lawyer ng Pangulo na magdidepensa sa ICC, na kanilang isa po sa pangunahing gagawing argumento yung illegal arrest di umano. At yan po ay maaaring maging basihan para mapalaya ang dating Pangulo. So abangan ho natin ang pag-usad ng nasabing kaso diyan po sa ICC, at ang alam ko ay sa September 23 yung susunod na hearing ng kaso ho ni dating Pangulong Duterte. So yun po, at mamaya ay meron ho tayo muli, tatalakayin pa rin yung issue naman ho dito po kay General Torre. Yung marami pong nagtaka at nagalit din po yung mga senador sa ginawa niyang aksyon at kung paano i-implement yung pag-aaresto sa dating Pangulo at tila persahan na isinakay sa aeroplano para dalhin sa The Hague, Netherlands. Maraming salamat. Ito po muli si Kaeli, at mag-subscribe na ho kayo sa ating channel para updated ho kayo kapag may mga mainit na komentaryo ho tayo na gagawin. At siyempre ito, tinututukan ho natin yung kaso ng dating Pangulong Duterte para lagi nyo hong alam. At siyempre bilang ako po ay isang veteranong broadcaster, ma-share ko na rin ho sa inyo yung aking mga komentaryo, at ito po ay hindi fake news. Lahat po tayo ay laging may pinagbabatayan. Katulad itong ating isyong ito, ang ating naging basihan
ay yung mga naging usapan diyan po sa Senate Committee on Foreign Relations na kung saan ay pinangunahan ng kanilang chairperson na si Senator Amy Marcos. Maraming salamat po muli. Magandang araw po sa ating lahat.